Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, special intentions for our benefactors, donors, supporters, the people who work with me behind of this ministry, protection, panalangin, pabor o grasya, ibubo mo ngadto kanila. Father, bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan based in Mayana, all our sub-stations, sub-offices, frequencies, towers, local and satellite, including our different hookups, panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Father, bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, heal them, bless them, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera, panalangin sila Amahan. Bless the people, Father, na nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kinabuhi o kasing-kasing. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, touch is one of us one by one. Labi na Amahan ang dunay sakit sa utok, sa ulo, sa mata, sa ilong, sa baba, sa liw kasing-kasing, sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, redeem, restore, heal. Father, please, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, sa Merkangil-Merkangilis nga tanan, protect us. Jose Mariscriba, Tamas de Aquinas Agustin, San Vicente Ferrer San Roque, Anthony Padua, John Polisican, sa Making Santa Ana, San Pedro Calungsod, sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Para Anthony, Fulton St. Mirabos, blessed our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the least fortunate, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan Kapitulo 2, 13 ngadto og 22. Miadto sa Jesus sa templo. Ngadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo. Busa miadto sa Jesus sa Jerusalem. Didto sa wanan sa templo, nakita niya mga tao na maligyag, mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya sa Jesus, naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawa sa templo. Giabo usab niya ang mga sensilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamisa. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati dad-aki ni sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Unya nakahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Sa Jesus mitubag, gub-an ninyo kining templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya,
Kining templuha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisutan ni Jesus maong yang lawas, busa sa diyang nabanhaw na siya, naidumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Today, we are remembering the dedication of St. John Lateran. The Basilica of St. John Lateran is the oldest and first in rank of the 4 great basilicas of Rome, namely St. Peter, St. Paul, and St. Mary Major. It was built on a piece of land donated by Emperor Constantine the Great in 3rd century, called the Lateran Mansion, originally known as the Church of the Savior. It was dedicated to both John the Baptist and Evangelist. The high altar contains the relic of the original wooden altar used by the Apostle Peter. In the ciborium over the altar are enshrined the heads of Saints Peter and Paul. Karong adlaw, gihandom nato ang kabalaan ug ang paghalad sa simbahan in honor of St. John Evangelist and St. John the Baptist didto sa Roma. Kibali gitagag importansya ang balay tigumanan sa katawhan sa Dios. Do we respect the church? Do we donate something for the improvement of our different building structures in our respective parishes wherever you are? What we have done to the physical temple of God on this earth, the assembly area, the place where the Holy Mass is celebrated, prayer is done. Mo ni ang pangutana ron unsay atong gika-contribute sa simbahan nga physical kanang building ato ba nang gitahod, girespeto o gibalaan. Another concept of what we call temple is not only the physical building but also our individual self. Templo tas Ginoo, 1 Corinthians 3:16. And because we are the individual temple of God, we are the residents of God on this earth. If the physical building is recommended to be respected, to give value to this physical building, I don't think so nga kita gitugutan to destroy our individual body. Why? Because we are the spiritual temple of our Almighty God. Kung ang physical building iparespeto, samot na ta. Monang the point is, are we taking good care of our individual body? What we intake, what we eat, what we drink, what we put in our individual mouth matters, and we are accountable to that. Kung kitong lawas ato bang gihiluan ig drugas, alcohol, nicotine, and whatever nga makadaot sa physical temple sa Dios nga mao kita, spiritual temple, kay kining physical building templo sa nas Ginoo, nya kita pod spiritual temple tas Ginoo, it's one of us. Kung atong giampingan ang simbahan, that reminds is one of us nga dapat ato pong ampingan ang atong lawas. Di nato pasipadan, dili nato kinigubon, kay puloy-ana nis Ginoo, accountable ta sa atong tastagsa ka mga lawas. Psalm 74 verses 6 to 10, it says, kaaway sa Ginoo misud sa templo, gipangguba ang mga sagradong mga butang sud sa templo. Meaning, kung atong pasipad-an ang atong lawas or else ang templo sa uban,
Tuslang pasakitan, samaran, patyon, whatever nga di maayo nga atong gibuhat sa atong isikataw. You know what? Mahimot ang kaaway sa Ginoo, biblically speaking. Munang karong adlaw gipainumduman ta nga atong atimanon, respetog panggaon, di lang ang physical building kundili ang ato mismo nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. In honor of St. John's Evangelist and Baptist, please pray for us. Pray for our healing, enlightenment, conversion. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our power line for today, the first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself. Ang unang lakang sa kadaugan, kalampusan, may tabo sa dihang mobalibad ka nga mahimo kang ulipon sa dapit diin imong nakaplagan ang imong kaugalingon. In other words, kining word captive, nabilanggo ka ba? Nabilanggo ka sa sala, nabilanggo kas bisyo, nabilanggo kas kadautan, nabilanggo kas kalisdanan, kapobrehon. Then you discovered yourself during this time, in this environment. According to the author of these wonderful statements for all of us, the power line for today, ang unang lakang mo-refuse ka, nga himuon kang captive, slave, ulipon, sa environment sa dapit diin ka, gapuyo karon. Ang point niya, get out from that. If ever, kanang environment nga naa ka, maunay magbira nimo, nga di ka magbalampuson sa imong mga damgo. Pero, on the other hand, kung kanang environment that you are in right now can push you, can uplift you to fulfill your dreams, then my advice, my encouragement to all of you, use that environment to achieve your dreams. But on the other side, na may mga environment sa tao nga dili makatabang niya, get out from that. Ang first step, first move, di ka magpaulipon sa environment nga makaguba sa mahayag nimo nga kaugmaon. People of the living God, I would like to include this, and this is our text line for today. Yeah, ako lang tagaan og emphasis ko na mag-text nga i-appreciate ang atong programa, na bless sila. Ako nang basahon as part of our segments, pero kung mag-text, awa sa tay basahon. And I request everyone to text me kaya atong pilian og kinsay pinaka-the best. Miyon diri hello Brad, nindot kay mong wali karong buntaga, meaning kining akong basahon is previous ni, dili sa karon kundi yesterday or in other days nga atong giagian. Dili kumpleto akong adlaw, dili ko kadungog sa ebanghelyo. God bless. Salamat kayo sa imong pag-text o sa imong paghatag o kagiyunan ng imong kalag maatiman. Dako kayo na nga pribiliyo alang kanako nga matabangan mo nako sa pagatiman sa inyong kasing-kasing, inyong nauna, inyong espiritu, inyong kalag, inyong lawas. Pribiliyo na. Lipay kay ko ana nga gitagaan ko sa Ginoo kay giyunan to help you. People, thank you for joining us, our past givers. Salamat sa inyong pagbalik o kasal givers. Keep it up. Katumuhatag na to panagsa. We are welcome. Kato ni undang, pwede mo mabalik. We need you. Kabaluman mo nga dunay pipila ka mga ligi na tos ministeryo nga nag-una na nining kinabuhiya. Mga tigulang naman, mo nang ako nag-ampo, nagdasig ninyo, please be with us. Present givers, thank you. Like Felix Bonifacia Riuha of Anda, usasaligi nato dito sa Anda. Jonathan Aren Erabon, ang labing couple,
sa Nibungan Duero. Rustico per ginaglamito na woman of great faith, Bernal family, in courtesy Madam Mildred, Bilgings, ampo, nguwilding bisag unsa. Mga ampo tanan, pagpalain kayo, natay higalang mga ampo, Panpilog Ilpidia. San Juan Variety Store with Nainuna Alaba ang Mistisa di Garcia. Rinaldo Joy Galinte sa Liginato from Copa Garcia with Natividad Saunia of Duero. Jin Dris Chicken and courtesy of Bibi Lecciones. Salamat Bibi for your kindness. If you want to help me, just approach Bibi Lecciones at the heart of public market. Find her, vegetable section. Pagpalain kayong lahat dyan. Salamat na Linda Rimulado, Naibaning, and the rest of the people who are very kind and generous niling ubos ninyong alagad. Again, thank you to Ramon RG School, Municipal Councilor Lorito Wilma Castolo, Tecos Inday School, Sabil Saning Ulaher, Mando Lecciones, Kerico Reñez, Cabandis, Sandigan Family, Willie Bibi Calgo, Mary Aguilar, Naitulia Galindis, Naiduding Galindis, Neda Escobilla, Attorney Easter, Iapil Nyug Ampo, and also Doreen Goldsmith. Og, I am informing all of you, another expansion of our delayed broadcast is soon to be on-aired in Thunder Radio, Cagayan de Oro. Na bagong radio station nga mihatag na sad natog kay gayunan nga makawali sa ebanghelyo sa mahal sa nakong syudad, ang Cagayan de Oro. Keep praying for that. Usa na ka ilanan nga kung iblis gali ang usa ka buwat sa Ginoo, mulambo na, mudaghan, mukuyanap, mudako. My book is available at Altia. Altia has different products. Available nato ang Pure Tablia, ang atong pambato. Herbal coffee ni Bidang Flor, yang haplas na sa Altia. Abo na tasya products ni Madam Mildred na asadaana, ginagmay lang god. Pans Carolina na tayo snakan, groceries, ug uban pa. Then, Altia has also litson manok, fresh cook. We are trying to serve you fresh cook, fresh chicken, and we are the only litsonan nga mudawat nga mulitson mig ulo, ulos baboy man tingali pwede, pabo, limpo, bisayang manok na amo ipaluto ninyo diha tapad sila kay Bulkalinsing Shop diha gyud sa sentro sa Hagna. Malabyan ra ninyo, tanawan ninyong Altia. And you know what, some people told me nga tagalain silang mga lungsod, mo-drop by lang daw sila kay mopalit sa atong litson manok. Salamat sa mga misalig, nagpatronize, unya, kining ubos yung alagad, di man ka mao mamakak. Ang atong ingredients, saksi ko, kapulos sa ginanas kusina. Gibutangan pag inato og lemongrass, for what? To complement sa mga ingredients, aron nga, tinuod ang manok, gipang-injika na siya og chemicals para modalig dako, gikan pa na sa mga poultryhan, ijawat mairis ng mga chemicals man ang atong gibutangan og lemongrass to contrast, to against the chemicals sa manok. Mao na maginay trend ron, pang-injikan ang mga manok para paspas mo dako ug mutubo. Naata-ana gibutangan nato na og lemongrass or tanglad. Unya, uban pang mga ingredients nga atong gipangbutang sa atong litson manok, believe me, pulos sa ginanas kusina. Huwag makadaot. Ako nang iyasur ninyo. Maraming salamat sa mga nagsalig, nagpatronize, niya sa mga fitful natong mga kaygalaan. Kay matod nila, nagtuo sila nga sa ilang pagpatronize sa atong negosyo, makatabang sila sa atong krusada, sa atong advokasya, sa atong mga programa. We have many programs, if you know, daghang tagibuhat, wa lang tingali mo makabantay. Mao nang we need supports from you, prayers and financial support. Salamat sa mga nagpadagbugas diri. Boss John Daniel invites all of you
to join his birthday coming soon, and his birthday will be done in Cervillones sa mga natibo. Manang ang atong opisina, atong sub-offices, abli, magpadala mo canned goods, bugas, noodles, whatever. Bisag, usa lang ka kilo, dako na kinang ikatabang. Ako nanuktok sa inyong tastag sa kakasing-kasing. Why not trying? Even 1 kilo. Try to donate and see the blessings that will come in your ways. 1 kilo para sa mga taong nanginahanglan. Wherever you are, naman tayo mga sub-offices sa Kibol, niya usbonako ang inyong bayad, subscription fee, gikuha nag-percentage, idugang sa atong mga outreaches, ug sa atong corporal or corporate responsibility for our environment. Tungod sa itong krusadas, pagpananom og mga kahoy, uban pa. Mao ni ang dugang nga information alang kadinyo. Then, keep praying also sa atong ongoing farming, kay nakita nako very useful, very helpful, kay nagbunga naman ang atong gihaguan na hinay. Mo nang we will display all our products, labi na saging, banana. We have many banana or bananas to be displayed sa atong Altia Business Center diri sa Poblasyon Hagna. Anang usbonako sa mga patronizers, nagsalig, o ari mo Hagna, drop by mo sa Altia, pwede mo mangisnag adto. Try mo sa atong simpleng negosyo, wherever you are, whoever you are. So much for that. Unya, ang akong programa matag Domingo, madungog ninyo sa FM sa Gindulman. Ayan niyo kalimti na. Condolence gapos pamilya silingan nimo inahan, nya agaw Chupi, we are praying for you and the rest of the people around us. Kanag-abli og radio like DQ Restaurant, thank you. Ilang mga customers makadungog sa tungwali. From Dry Goods, thank you also. Tanang nilang branches na radio like Montiri, thank you. Bilyong, thank you. Pulis Dangpanan ug asa mong dapitron nga naay monitor sa atong wali. Ako kanunay nagampo nga iblis mo, panalanginan mo, milagruhan mo. Matupang bibiliksyunis, dagan kayong mga naadya sa public market nga nagpatingog. O kinsa man mo, ako kailan ninyo, salamat na lang, unya, pagpalain sana kayo na may kapal for allowing the gospel to be heard diha sa inyong tastag sa mga dapit. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa reaksyon ni Kristo toward the Pharisees, the Sadducees, the elders of the law, or the elders of the Jewish community, ngano tungod sa ilang kibuwat nga pagpamaligya og mga hayop, baka, asno, salampati, to be offered ngadto sa Ginoo because ang ilang kultura kaniadto, ang ilang halad, Oseas chapter 6, ilang kultura, hayop man ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Meaning, they spend money just to offer their prayers to our Almighty God. Para sa mga Hudiyo, labi na sa mga kwartaan, mga dunahan, walay igsapayan kung mugasto sila as long as it is for God, it is for His honor, as long as it is related for their salvations. Mupalit sila asno, baka, unsa pa ilang pwedeng ihala dito, sunugon na. Mupalit sila niya, sunugon lang. Pero mga pobre, salampati lang intaw ng ilang nahimo. Tukmo, like Luke chapter 2. Tukmo, ang Malngabirin o si Sanusi, tukmo, salampati. It indicates the economic status of the offerers, ng mga kabos, timawa, ordinaryo. Pero gani o
dato baka na. Ang concept nako, nahimo nilang kabahin o kultura ang paggasto para sa Ginoo, para sa ilang kaluwasan, para sa ilang kalag. And you know what? We practice it even in our church. Mugasto ta para ipamisa ning kalaga sa tao because we believe on that. Dos Maccabees chapter 12, ang pag-ampo dako kaymuan alang sa mga makasasala nga namatay na. Ang bayad, di na bayad sa kalag, kundi sa kahago sa nag-ampo. In other words, ilang kultura, mupalit sila hayop para ilang i-offer ngadto sa Ginoo. Now, my question to all of you, are you spending an amount of money for God, for His church, for His ministry, for His building, for His works on this earth, for His honor and glory? Kini ang akong gustong ipangutana ninyo. Do you spend money for the reason of God's works on this earth? Sometimes it's easy for us to spend money for everything except spending money for God, for His church, for His ministers, for His crusades on this earth, for His ministries on this earth. It's easy for us to spend money for our own pleasure, recreation, for our personal necessities, for our sake. Dali kay ta mo gasto og kwarta para sa tong kaugalingon, aron matagbaw ta, aron malipay ta, for our families. Pero, you know what? I notice one of the most difficult thing to do sa tao, one of the difficulties of a certain person to do on this earth is what? Kining paghatag is giving, is sharing to God for His honor and glory, for His ministry, for His gospel. Mo niya nga ako nakita. Dali kita mo gasto para sa itong kaugalingon, para sa atong kagustuhan, pero gani gasto para sa uban, hisitanta, gasto para sa Ginoo, para sa iyang ebanghelyo, para sa iyang simbahan, para sa mga project sa parokya, bugat na sa atong kalooban. Why I'm sharing to you these things, people of the living God? Because I want you to come to the point and realization nga ang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo, it was their culture nga mugasto sila nilibo. Si Kristo reacted, why? Tungod kay pag ang mga kabus gani magdaghayop niya tungod sa pagbaktas nga layo kaayo, mga sakit, uhawon, ilang tatong i-offer itong binuhi, di mo sugot ang mga kadagkuan sa templo. Kay mato nila masakito na, dili na dawatos Ginoo, mo nang palit na lang mo aring amo, nya di mo sila kapalit, tukmo na lang. Therefore, ang ilang gibit-bit nga hayop, their animals nga ilang gipangdala were useless. Way gamit, kadi man to pasudlos templo. Mo niya nakita ni Kristo nga injustice. Pero ang paghalad per se sa mga hayop, it was their culture. Si Kristo ana miriak nga pagawason kay ngano usa na kaulagway nga kining maong matang sa kultura hunungon tungod kay di na lawa sa hayop maoy i-offer kundi ang iya mismo. John chapter 6, si Kristo kana akong lawas, imna akong dugo. Meaning Jesus reacted, Jesus abandoned the animals, everything inside at the temple to what? To remind the Jews to stop their offering this kind of offering to our Almighty Father, because there is another offering to be instituted, and that is the offering of His body for our salvations, for our benefits, for our sake, para sa atong kaluwasan, for our individual salvation rather. Mao ni ang
puwet ni Kristo nga nang siya. Ya, undangan na, kay naanay bagong offering nga mao ang akong lawas. Pero, ang ilang kultura sa pagpalit og mga hayop, ang ilang gibuhat nga paghalad og mga mananap, wala to supakan ni Kristo. Kundili, gialisdan lang ni Kristo nga wa nay bayad nga mao ang iyang lawas nga giula para kanato. Para every now and then, Jesus can accompany each one of us. Most specifically, if we will receive Him through the sacrament of communion for us believers, mga Katoliko. You know what, my dear people, kining gibuhat ni Kristo, nga miriak siya tungod kay wa sa kauyon, wa sa kasabot, sa gibuhat sa mga parisiyo, sa kadagkuan sa templo. Usa kini kapag pakita nga kun sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kining atong pagpuyo sa kalibutan, puno na galita sa gitawag nato og kabandianon, puno ta sa kalibutanong interest na lamang, and the interest of God is hidden, is denied sa aton dastag sa kakinabuhi. Ang Ginoo dili muuyo ni ana tungod kay kini mga Parisiyo, mga Sadusiyo sa atong ebanghelyo, ang ilang gipadak-an, ang ilang income generating business, diha na sila nag-focus. Mao nang pugson gyud nila ang mga kabos nga mopalit bisag way kapalit. Ilang lisod-lisuro na mga kabos nga di palaros ng hayop nga gibuhi kay ila ra gyud. Mao nang nakita man ng Kristo ng ilang interest focus, di na aron ang tao maduol sa Ginoo, kundili aron sila maka-income og dako. Mao ni ang bantayan nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Our focus and interest asa may mas dako. People, there's no wrong of seeking money, finding money. There's no wrong of generating money for your survival. But be sure that your focus and interest to the owner of that money is not gone, is not set aside. In other words, ang concept is kiniuntang atong pagpangita og kwarta, pagpangitag bahandi nining kalibutana, secondary ra na nato nga interest. Our real interest is God. Matthew 6:33, seek me first, and all righteousness, everything will be added unto you. Meaning, God must be our priority in our day-to-day life, not money. Because there is a saying that says, money is a good servant, but money is a bad master. Kung ang kwarta gali imong gihimong agalon, ulipon ka na because you are a slave of money, money is very dangerous. But if you will use money for good, if you will make money as your servant, ulipon. And I agree, according to Robert Kiyosaki, a great financial writer, use your money. Let your money works for you. That is his advice for us. Ang kwarta mo'y atong palihukon para nato. Dili kay kita maoy labihan ang atong paglihok para sa kwarta to the extent nga nalimtan na nato ang tag-iya nga mawang Dios. Do you notice nga pag naa kay kwarta, pwede nimo na palihukon, nimo nang sulugoon in order nga magaan ang imong adlaw-adlaw nga pagpuyo sa kalibutan. Pero wa nimo malimti ang imong kakuhas Ginoo. Wa nimo malimti ang imong obligasyos Ginoo. And I want you to come to that mentality na kining ubos ninyong higala is trying to become like that. I am preaching, I am focusing on writing, I am focusing on this ministry of God that He has entrusted to me,
But at the same time, at the back of what I am doing, our money works also at the same time. Not necessarily nga ako mo'y mangunay, magtinda ko, magnegosyo yun, no. I let money works for me, for us, for my family, in our little way, sa ginagmayng paagi. Sa pagkamang nato, as we go on, sa atong pagpanaw, meaning, wa na ako makaligtae ang akong kakuha ng akong obligasyon. Unlike 2005, when I was hold up, when my motor was motornap in Alicia, I know Alicia people knew it. Tungod kay I escaped in preaching already during this year. I don't want to preach. I don't want to be with the people because I was busy selling tabliya. Nindawag tabliya, suruy-suruy. Munang tabliya, wag ginagibuwag na ako. How nang asawa until today, kining tabliya, kay diha ko ni graduate, diha ko naka-experience og second life, dagan ko og experiences sa pagpanindag tabliya. I'm not advertising, but I am just relating to you the truth in the past, my experience in the past about doing this. Balo mo, nanalyze ba ito nako? Why such tragedy came to me? Because I stopped preaching. Because my focus during this time is selling tabliya, not the works of God anymore, not the ministry of God anymore. Muna akong gibantayan as I go on, tingalig ma-divert na po ning akong nahuna. Tingaling akong interest, sige pangitag kwarta, negosyo niya ang akong misyon sa pagwalis ebanghelyo. Di na ako matupag, di na ako matagad, di na nako matagaan pa og panahon. I am accountable to what God entrusted to me. This is written in Luke 12:48. Pagitagaan ka, paninglan ka. Kung jutay ray itingil. Pero dako galing responsibility, pabor, panalangin, unsa dihang mga kakuhan nga gitugyas Ginoo, dako sa ka og tulubagon, dako og tinglunon ang Ginoo diha kadimo. I'm sharing to you these things, people of the living God, in order you can realize nga pwede di ay mangita kag kwarta perong imong interes sa Ginoo wala mawala, wala makuwai. Ang imong focus gihapon sa mga adlaw-adlaw nga pagpanaw ang Dios unyang pagpangita og panginabuhian, imo ra nang secondary. Dili na mo imong priority sa imong kinabuhi, kundi ang Dios. Ang ebanghelyo kabalo mo, imbis ang mga Parisiyo kadagkuhan sa templo, maghatag kagayunan sa mga kabus nga maka-offer sa ilang kaugalingong kasalanan nga sa Ginoo. They prohibited their what they called poor kojos, poor fellow men, fellow women to offer to God. Why? Tungod kay para nila lugi ilang negosyo. Gansi ang ilang negosyo. Kaya di sila kasapi kung ilang ibarato ang ilang baka, asno. Di sila kasapi kung ang mga hayop nga gibitbit sa mga kabus pagpadong sa Jerusalem nga buot ilang i-offer, ilang tugutang ma-offer. Di na mahalin ang ilang negosyo. Moningos Kristo na unsa naman taon mo. Ang inyong una pulusman kwarta. And you know what? There are many of us, mao paglipag mata, ang atong nauna, ginansya na. Ang atong nauna, unsay makuha, unsay makabot, unsay maginansya. I don't think so, nga tanan, ingana, o kinaiya, pero I am sure nga nato, ingana, o pangunauna, mao pa'y pagmata, nagunauna, nagunsay maginansya. What is best? If you will try to change your mindsets. Ngayon mataw na una mo maghampo, mga ipanabang sa Ginoo, musimba, muna mo og pangadji, nindot kayo ba, inigmata, Ginoo imong nauna. Unlike, inigmata nimo, kwarta imong nauna. Inigmata nimo, ginansya imong nauna. Inigmata nimo, problema imong ginauna. Negosyo imong ginauna. Kabaw mo ang Ginoo gusto, inigmata nato, matagadlaw siya, mo'y atong pirmi,
gihuna-huna. Where is your focus right now? What is your main focus matag adlaw sa imong kinabuhi? Kwarta o ang Diyos? Kwarta o ang kayuhan sa uban? Kwarta o ang pabor sa uban? Ang mga Parisiyo, Sadusiyo, kwarta ilang ginauna. Ngano, ang mga kabos, di mila pa-oferon silang hayop nga dala, kay ilara. Unya, di po nila ibarato ang ilang baligya kay malugi. Motong si Kristo miria. Ngano, selfish kayo ng mga Parisiyo, kining mga Sadusiyo, makadagkuhan sa templo. Ngano, ang ilang ginauna, ilang ginansya, what they can gain from what they sell, from what they sold out to the people. What is na maguna sa tinuod nga isen sa paghalad nga para ang tao maluwas, mapanalanginan, mapasaylo ang ilang kasalanan. Mao nang ang dakong pangutana sa matag usa kanato nining taknaa, what we are thinking every now and then. Are we thinking for our own gain, or are we thinking for God's honor, for the gain of others, for their welfare, for their benefits, for their salvation? You know what? Your thinking matters during the judgment day. Nindot baya kung ang imong kinabuhi matag adlaw, nagunahuna ka di lang sa imong kaugalingon, kundi sa uban. You know what? I came to the point nga nakanalize ko nga sa business world, pag magnegosyo ka, wa magagad og pila ka tuig, pila ka buwan, ngang imong kita, imong income, imong profits, para nauna sa mga nagtrabaho sa imong negosyo. You got my point? Ang ginansya, pagdagan na nas mga panahon kung makalahutay ka. Kabalo mo kung ang imong nauna gusto ka nga mo ginansya dayon, iundang nimo imong negosyo. Iundang nimo imong gisugdan nga lakang. Kung ang imong interest ba, imong kaugalingon, ngano, una-una man kang lugi ka, kang imong income, ginansya, tuwaras imong mga trabahante, imong mga gisulduan. This is what I analyze in business world. 1 year, 2 year, 3 years, or more or less, ang imong kita, igo pa na ipadagas imong negosyo, or else sa imong mga gisulduan, pagdagas mga panahon, ikaw na pod mo maka-benefits, kay meaning mitubo ng imong negosyo. Mao ni prinsipyos negosyo. Now, kung nagtukod kang negosyo niya mo na una, ginansya dayon, di ka mo prosper, di ka mo asinso sa imong kinabuhi. Og mao ni nakita do si Ebanghelyo, nga kini mga Parisiyo ilang gusto nga ginansya dayon. Ang ilang una-una kwarta dayon, ang ilang interes nga dako sila abot dayon. Mao na si Kristo miriak ngano selfish, greedy kining maong matang sa mga tao. Therefore, ang Ginoo di gid ay may muot kun hakog ta, dili may muot kung atong kaugalingon day atong una-unaon, dili siya may muot kung atong interest para lamang sa atong kaugalingong kalipay, katagbawan, gratification, satisfaction. Ang Dios may muot kung nagunahuna kasuban para sa ilang kayuhan, para sa ilang ikalipay, para sa ilang survival sa kinabuhi. Mabini ako na-analyze as I go on in our individual journey on this earth. Nga manindot ang kinabuhi kung nagunahuna ka para sa uban, dili para lamang sa imong kaugalingong kaayuhan. You know what? Si Kristo nagpakita dinhi og kaisog, iyang gilimbuwad ang mga lamisa, mga sinsilyo, iyang gipang balibag, ang mga hayop, iyang gipang latigo. Nakasabas Kristo, ana? The answer is no. Ngano? Tungod kay naaman siya sa tama nga disposition to do so, to do it. Meaning, kinideng Ginoo, pagtanaw niya nga sobra na ang tao, sobra na, matod sa Hebrew 12:6-7,
iyatang latiguhon, kastiguon, sa mas iyang gibuhat sa mga baka, hayop, lamisa. In other words, kini ding atong mga losses sa kinabuhi, bankruptcy, kining mga damages sa atong mga uma, damages sa atong mga negosyo, ang unsay atong gipundar, it is gone. It is very, what we call, damaging right now. Kabalo mo, kung ako maoy mo analyze, based sa atong ebanghelyo, kanang nahitabo nga di maayo sa atong kinabuhi, nanay mensahe ang Diyos toward each one of us. Tingali, wa ta kabantay ang atong existence sa kalibutan, pulos na lang unsay maato, unya nalimtan natong uban. Tingali baya ang Diyos nagpaydumdum nga siya at ag-iya sa tanang butang sa kalibutan, imong ikalimtan. What Jesus did in our gospel, iyang gilatigo ang mga hayop, iyang gilimbuad ang mga lamisa, iyang giabog ang mga tao. You know what? Imagine ninyo, the properties of these people were destroyed. Animals of these Pharisees were hurt because of Jesus' reaction. Yang gikastigo, gilatigo, gipang hinginlan, mga lamisa, gipang bundak. Imagine ninyo, let's imagine the real scenario. In other words, Jesus destroyed the properties of the Pharisees. In connection to what I am speaking, tingali baya, ang mga dangan sa atong kaumahan, ang wa ninyo'y abot sa inyong pagpanguma, pagnegosyo, sa kadagatan, tingali baya ang unsay di maayong nitabo suds tong pamilya. Kagubot, kaguliyang, mga problemang mihasmag, naay mensahe ang Ginoo. Tingali baya, nalimta nato siya sa atong pagkatao. Tingali baya, ang Ginoo ato siyang nahimong secondary nga prioridad sa itong kinabuhi, kay ang kwarta, ginansya, unsay maato, mo'y gihimon nato nga prioridad sa atong pagpanaw dinhi dining kinabuhi. Hebre 12 ang Diyos manglatos. That is what we call awakening call, to remind it's one of us nga naa siya. To remind it's one of us nga sayop ta. To remind it's one of us nga naa say gustong ipasulti sa matag usa kanato. To remind it's one of us nga naa say buot, ipahiwatig, ipadangat sa matag usa kanato. In other words, ang dili maayong nahitabo suds tong pamilya, naay mensahe ang Dios ni ana sa matag usa kanato. God has a message for all the sufferings, tragedies, trials. Why He allowed these things to come in our lives? God has a message. Ang Diyos na ay mensahe. Mo nang evaluate, re-examine, try to identify the real message of God in your individual life. Ngano nga sa imo rong gibuhat, sa imo rong kinabuhi, daghamang napalpak, nasayop, nawagtang, nagdamage, dagang di maayong nitabo sud sa imong kinabuhi, sud sa imong pamilya. Believe me, tingali ang Ginoo na mensahe, or else di kay tingali, I know God has a message, then God wants to inform something to you. Kung imo ning i-analyze, imong i-re-examine, i-re-evaluate ang imong kahimtang kinabuhi, ang imong pagkaikaw, anha nimo masabtan nga ang tanan dayang nahitabo sa imong kinabuhi na ay rason. Like in our gospel, ang mga hayop, lamisa, panginabuhian sa mga tao, gilimbuad ni Kristo, hilabog. The properties of these people probably were destroyed by Jesus Christ. Ngano? To give emphasis nga si Kristo wa muuyon, wa kauyon. To give emphasis nga si Kristo wala kasabot sa ilang gibuhat.
Si Kristo wala mo tolerate sa ilang mali. And I know God is doing also to each one of us. He never tolerates our sins. He never tolerates our evil doings. He never tolerates our mistakes. This is the reason why nga kining mga di maayong pangitabo, swords tong balay, atong kabtangan, atong negosyo, everything, gitugutan na sa Ginoo, kay naasay buot, isulti nimo. Listen to that. Try to examine your individual self. 2 Corinthians 13 verse 5, in order that you can know the real message of God for yourself, individual of you. Nimbuwad niya, giabog niya, gipasakitan niya mga baka, mga hayop, mga asno, mga salampati, ngano, kay naasay gustong isulti ngun siya, wa ko kauyos iyong gibuhat. Balay nis kong amahan, ampingin ninyo, taoran ninyo, respetuan ninyo. You know what? Kining templo sa Ebanghelyo, physical structure ni. Do you agree with me? Kita, templo tas Ginoo. Ang templos Ginoo nga physical building gawgawan si Kristo miriak. Kung mao sa niyang atong himuon sa tong kagalingong lawas, ang Dios dili may muot. Therefore, I would like to reiterate nga kining atong physical body, atong lawas, atong ning ampingan. Kabalo mo, God allows you to be sick in order you can value what is healthy body. This is the reason nganong tugutan kas Ginoo nga magkasakit aron ikaw makainuklog unsa di ay kaimportante ang maayong panglawas. Ang Dios gusto nga kining atong lawas ato ning ampingan kay mao ni ang iyang pulianan dinhi sa kalibutan. We are the individual residents of God. Kita iyang balay sa kalibutan. Because of that, avoid supposed to be taking drugs, nicotine, too much alcohol, whatever unnecessary to be intake sa atong lawas, whatever unnecessary nga mga pwede natong ilikayan, let's do it. Maayo kay kumutambag ana, although ako nag-struggle sad ko to avoid fats, to avoid whatever, pero kabaw mo sa ako na anak ko na practice, I'm never drinking soft drinks anymore. I am not drinking coffee for how many months? Pila ka buwan pa. Pero kabaw mo, drinking soft drinks, I am doing this for how many years? Anyway, sometimes masipyat pero pugyot lang. I never drinks alcohol. Di sa kuminog alcohol, samot nag-drugs, nicotine. Pero, yung tahanan mo, kasakit mo na ka, brother. Stress, fatigue, worry, anxiety. Tao man ko. Away kiningkol pa ito sa Ginoo sa kuwa. Aidsel, kalma lang. Ayaw palabig, kuna-una. Ayaw ka-negative. Kaya di ka pasagdan. Mo manay, minsay sa Ginoo ba? Base sa akong pagpamalandong sa akong kaugalingon. Pero kabaw mo, napay butang until today, akong gistruggle, kanang mukaon ko. Bisag unsa. Although, dapat di unta. Fatty foods, di nung kumukaog junk foods, di kuminog alcohol, soft drinks, coffee, isa pa. Mga tamis ako ng gilikayan. Grabe ang akong self-discipline ana. Pero baboy, kabaw, baka, until this time, maglisod pa ko ana. Pero kabaw mo, apil ba yan na nga gi-advise sa Ginoo kay kung too much fats, mataas tong kolesterol, magkasakita. Madawat atong liver, whatever, mao nang kita magbantay yung tata sa unsay atong i-intake, sa unsay atong imnon, sa unsay atong kanon, sa unsay atong gibutang sa tong baba. Ngano, tungod kay makadaot man istong lawas, nya templo man tas Ginoo,
Like in our gospel, unsay nasud sa templo gipagawas. Tungod kay si Kristo wa kauyon. Misplace ang mga gida dito, lamisa, hayop, etc. Na misplace, not in the right place ang ilang gibutang. Sometimes ato po ning butangan ng atong physical body og mga unnecessary foods, unnecessary drinks, nga wa na musibo sa unsa gikinanglas tong lawas ba. Mao nang tugutan ta sa Ginoo magkasakit para makahinuklog ta nga importante din ning magamping ta sa atong lawas. Magamping ta sa atong physical body, magamping ta sa puloy-anas Ginoo. Mao ni ang pinaka-related nga divine connection sa atong ebanghelyo nga ang templo sa Ginoo nga physical structure, building, tigumanan, iyang gilimpyuan, kita pod gipahinumangnuan ta niining maong ebanghelyo nga atong limpyuan. Kung gihabwa ni Kristong lamisa, sensilyo, salampati, baka, usa ni kapag paidumdum nato unsay mga unnecessary sa atong kasing-kasing, kasuko, pagdumot, kasilag, kakog, atong mga kaguol, kabalaka, atong utok, datang nauna, datang tinguwa, datang interes, ato ning habwaon. 15 na kahabwa, for how many centuries? Sa kultura, tradisyos mga Hudiyo, nga naay mga baka, mga lamisa, na ay mga sinsilyo, according to the addition of this, gihimong sugalanan ang templo. I heard that from some scholars. Kinsa may nakapabag-o, kinsa may nisupak sa ilang kultura, si Kristo ra. In other words, kung nahimo na nimong culture ang kasuko, kasilag, kapungot, daw tangunahuna, ask God to eradicate all these evil emotions, evil thoughts, the evil things within us. Let God eradicates, let God gets everything within us. Kay ato man nahimong kultura kining kasuko kasilag, lisod na tag usob ani. Mura silang kultura ba? Pagpanindag hayop, way nakausob. Pag-abot ni Kristo, nausob. In other words, everything in Christ is possible. Luke 1:37. Diya ni Kristo tanan posible. Muna ko nahimong kultura nimong kaguol, murag maura ba po ni akong struggle, kining kaguol, kabalaka, nahimo na ning kulturas kung kasing-kasing, yung Lord tabangi taon ko. Kaya ang tinuod na ba na itong kaaway atong kaugalingon? Mga doubts nimo, kahadlok nimo, kabalaka, niyagi ko ana, ug naa sa nako. Mo nang I am reminded by our gospel nga ang ilang pinakadugayng kultura, their practices, their cultures, was changed because of Christ. In other words, all our evil doings nga naglisod tag adjust, paphas tong kinabuhi, that is easy for Jesus Christ. Everything do we have within that it's very hard for us to eradicate, to erase, to abandon. It's easy for Jesus Christ to abandon. Therefore, let God reigns within you. When Jesus entered the temple of God, what happened? Ang salita mo, tanan, misibog, na atras, lamisa, hayop, mga tao, parisiyo, na atras. Akong point, pag si Kristo nas usa kadapit, tanang bidya mo atras, tanang dautan mo atras, tanang yawa mo atras, tanang binuang mo atras. In other words, listen to this, kung si Kristo makahari gali sa atong kasing-kasing tungod, kay iya manggikang pulianan, you will accept it or not, you will accept Jesus or not, He will reign within you. Believe me. Tanang naa sa mong kasing-kasing utok, kalag, espiritu, lawas sa mong kinabuhi, nga di maayo, magka-atras-atras gina. Kung si Kristo mo na mo govern, mo hari within us. Labi na kung imong tugutan, kay bisag di sa tugutan mo, puyo man siya, kay iya man tang pulianan, legali, iya man tang balay, tanang di maayos tong kinabuhi, may radikit, mawagtang mapapas. Ngano? Tungod kay ang dili mahimo nimo nga pagbag-os imong kinabuhi within us, imong kasing-kasing una, kaya na ni Kristo nga bag-uhon kung siya maunay mugaong sa imong kaugalingon. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you.
for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of divine miracles nga inyong gikinahanglan, divine favors nga atong gikinahanglan. Ako magampo nga makahinuklog unta mo ang inyong focus ang Ginoo, dili kwarta. Kwarta sekondary ra na. Si Kristo ang Dios himo ang prioridad sa imong kinabuhi. Ako magampo nga makanalize unta ta nga ang Ginoo nay mensahe pag magsugod ng isang panglatos sa atong mga kaptangan, negosyo, pamilya, whatever. Ako magampo na inyong tugotang Ginoo mo hari, kay kung si Kristo gani mo hari, tanang bidya nga ni anato suds tong balay pamilya mag-anam-anam nagkapapas tungod kay si Kristo lamang ugay lain makapawagtang diini sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mahal nga Birhing Maria. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.